Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga Delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. Alright, so it's a Monday afternoon at wala tayong pasok kasi ngayon po ay may typhoon. So, dito lang tayo sa bahay at nagkakape tayo. At sinamantala na natin ang pagkakataon. Nag-research po ako on how to start your own business na franchise. Alright? So, may mga questions kasi tayo nare-receive na paano ba pumili ng tamang business o ano yung tamang franchise option. Okay? So, ano ba talaga yung saan ako magpa-franchise, Ma'am G? Alin pinaka-safe? Alin yung pinaka-maayos? Okay? So, pinaka-mura and everything. So, paano mo nga, ano ba yung proseso na dapat mong pagdaanan? Nag-research po ako ng 8 tips, okay? Or 8 steps na dapat nating gawin. At yan po ay, hindi po galing sa akin tong 8, okay? So, nabasa ko siya kanina lang sa Entrepreneur Philippines, okay? So, thank you, Entrepreneur Philippines. Nakalagay naman po doon sa kanila, it's an excerpt po siya from Rick Grossman's book, Franchise Bible. Ayan. So, salamat tayo sa Entrepreneur Philippines. I will just be sharing your article, okay? So, ulitin natin, hindi to sa atin galing, it's sharing, kinuha natin to sa Entrepreneur Philippines. Natingin ko ay pwede makatulong sa ating mga Delivers. Okay, number 1, you need to define your goals. Alright? So, bakit ka ba magpa-franchise? Ano ba yung reason mo? Okay. Ikaw ba ay after mag-franchise, magpo-full-time ka dyan, o magpo-part-time, o papamanage mo lang sa iba? Kasi napakalaga ng tanong na yan na masagot mo. Halimbawa, kung Doc G, hindi ako yung mag-hands-on dyan, okay? So, kukuha lang ako ng tauhan. So, gusto ko lang ay yung simple lang, okay? Kasi may mga franchise po tayo na, ano lang konti lang yung mga tauhan, halimbawa, mga Pay Express, o kaya mga food cart. So, kung yan lang gusto mo, part-time mo lang yan. So, dapat ma-identify mo para madali na ang yung pagpili, di ba? And second, ano ba yung gusto mo dyan? Ano yung goal mo? Gagamitin mo ba talaga yung skill mo? O kaya ay you just want to have your business, di ba? So, mahalaga na masagot mo yung mga tanong na yan. At third na tanong na dapat mo sagutin is, magkano ba yung perang kaya mong ilabas? Di ba? Magkano ba yung capital na nakalaan lang? Ano yung range? Mga 50K ba yan? Or 30 to 40K? So, at least alam mo, in your end, alam mo kung ano yung identification ka na ng capacity mo, identification ka na ng mga information mo, malinaw sa'yo, okay? So, linawin mo muna yung mga key information about yourself, okay? Pang part-time ba, pang full-time, what are your skills, magkano ba yung nakalaan na budget para dyan, okay? So, that's number 1. Second, identify franchise options. So, napag-desisyonan mo na gusto mo ng simple lang, okay? So, yung mga stall lang na maliliit, na pwedeng lagay sa mall, pwedeng lagay sa tapat ng mga school. So, from there, ano yung mga different options mo, di ba? So, mag-ano ka ba dyan? Like, Kerito, dito sa amin, sa Bataan, sikat yan Kerito, o kaya naman ay Potato Corner, o kaya, kikiam ba yan na may o shawarma, you know. So maglista ka na ng mga pwedeng options, okay? Sa sarili mo, meron ka ng sariling listahan. Ano ba? Meron ka ng top 5 choices mo. Kung coffee yan, yung kagaya nung na-vlog ko last 3 weeks ago, Foss Coffee. So, yun, kung gusto mo na mga ganon, so, yan, ilista mo na, di ba? At least meron ka na sa sarili mo na mga options. And number 3, nakapili ka na, halimbawa, nakapili ka na ng 3. So, tingin mo, swak na sa yan, 3 na yan. Okay? Make initial contact. So, kumausap ka na, tumawag ka na, and I'm sure, nagkalat ang mga phone number ng mga, ng mga franchising office, diba? So, tumawag ka na. So, habang kausap mo, evaluate mo na rin yung company. For example, number 1, sabi ng Entrepreneur Philippines, okay, number 1 is,
did they give professional greetings? So, maayos ba yung pag-greet nila sa'yo o parang wala lang, di ba? Second, did they answer all your questions? So, lahat ng mga tanong mo, nasagot ba nila over the phone? O nagpunta ka ba dyan, nasagot nila? O sinabi nila na hindi pa nila alam, hindi pa sure? Pag ganyan, medyo nag-aalanganin na tayong konti. Dumaan ka doon sa magkaroon ng process of elimination. So, out na yung ganyan na mga sagot, di ba? At pangatlo, na dapat nilang tinanong sa'yo, did they ask information? Nung nag-end kayo ng call, tinanong ba nila, may I know your name, contact number, from where are you, di ba? And, did they offer next steps? Na, halimbawa, ganito, sige po ma'am, ang next ano po ay you can attend our seminar or you can attend our training. So, these four are your, parang ito yung qualifier questions mo in order to, to go to the next step to them or iwanan mo na yan, company na yan. Punta ka na sa iba, di ba? Pag na-satisfy ka naman dito, I suggest, go ka na sa next step. Okay? Pero pag hindi, di ba sabi ko, may mga options ka, lipat ka na ng ibang company. Alright? So, that means hindi sila stable, hindi nila alam, hindi nila kabisado yung system nila, di ba? So, pag ganon, pag during the implementation process, may hirapan ka na rin sa kanilang mag-entertain. Kasi nga, kung initial pa lang, di ka pa nga nila nagigets, nakuha as client, ganun na sila. Pag client ka na nila, pag existing na yung contract nyo, mas mahirap na po, di ba? Number 4, identify their process. So, lista mo na yung mga process nila, okay? Pakinggan mabuti ang system, di ba? Pag nagtanong ka na, how does it work? Saan kukuha ng mga raw materials? Okay. So, paano yung payment? Paano yung, may monthly dues pa ba yan? Or monthly na dapat mong bayaran? Or one time lang? Or something like that. So, you have to identify their system. Are they going to provide the equipments? Are they going to provide all the raw materials? Wala ka bang bibilin? Diba? So, pati yung location, sila ba mag-identify? Kasi may mga company na sila na talaga nag-identify ng mga locations. Okay. Number 5, evaluate the franchise document. So, ito na yung agreement. So, tingnan mo na mabuti kasi bibigyan naman kayo ng contract. So, tingnan mo na siya kung hindi ka naman balugi dyan, di ba? Binibigyan ka bang kalayaan dyan sa contract lens agreement na to ask questions or, masyado bang mahigpit, wala ka bang kalayaan to decide as business owner kasi mahirap yung lahat, dictated, di ba? May mga nakakausap po tayo, may mga nagpa-franchise na yung ibang ingredients, pinapabayaan na silang bumili, di ba? Meron namang hindi, mahigpit, lahat dapat sa kanila kukunin. So, you should evaluate that one, okay? Baka in the process, yung creative aspect mo, hindi na siya na-develop kasi everything is dictated. Ayan yung isa sa mga actually disadvantage ng nagpa-franchise. So, lahat, yung as an individual business owner, hindi ka nag-grow kasi everything is provided, everything is dictated. Okay. And number 6 is interview existing franchise owner. So, yung mga ibang, baka sa lugar nyo, sa lalawigan nyo, may mga ganyan ng company o the same franchise. Tanungin mo, how's their services? Ginagawa ba nila as promised in the agreement? Magtanong ka, okay ba sila? Diba? So, at least magkaroon ka ng initial assessment. Tanong ka na, okay ba to? Diba? So, kung may mga kaibigan ka na may ganung franchise, you can ask questions. Diba? And, number 7, attend Discovery Day. Discovery Day, ito yung time na invite ka nila siguro. May mga ganun daw po sila eh. Invite ka nila, then you'll meet their team. So, parang decision time na to eh. After all this process, sika number 7, pag nagpunta ka dyan, nakita mo, maayos ang team nila, di ba? They nasasagot lahat ng mga tanong, nakita mo yung system, nakipagkwento ka sa ibang magpo-franchise, you got their ideas and everything. Pag okay sa'yo, approve na, di ba? Kung hindi naman, parang na-immerse ka na dyan eh, immersion na yan, na-immerse ka na doon sa team nila. So, napakahalaga that you attend that because that is the day that you will decide yes or no sa kanila.
Okay, and number 8 naman, the last, pag okay ka na, agree ka na sa kanila, execute the franchise agreement. So, mahalaga na sumunod din po tayo kasi may baka mamaya ma-technical tayo, di ba? For example, may mga nagpapa-franchise na hindi ka pwedeng magdagdag ng ibang tinda. Meron naman they allowed. So, try to, follow yung agreement para hindi tayo ma-technical, hindi ka makasuhan, di ba? Hindi mawala yung license mo para maging maayos din naman, di ba? So, yan yung 8 steps on how to identify or sa pagpili ng isang franchise company na kung ikaw magpo-franchise, maging business owner ka, alin bang pipiliin mo? So, these are 8 steps na nawa mga G-Leavers makatulong sa atin sa lahat ng mga gustong mag-franchise, di ba? So, walang masama dyan. Marami ako nakita na nag-franchise and iba nga, hindi lang isang pina-franchise nila, the same product, the same company, ang dami pa, di ba? So, because inaral niya mabuti kung how does it go or ano yung flow niya, di ba? Ano yung mga system. Okay, so please share this video sa ibang pong kaibigan na gusto mag-franchise and so may iba natin kamag-anak na gusto mag-business para magkaroon sila idea para pero tayo ma-challenge and ma-inspire to change our lives. Alright, so thank you very much, G-Leavers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!